Kadapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang kadapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan kadapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan.
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awin, itataas ang aking tindig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. May gugmaon bala ng mga Diyos sumang ilagin pang sa ngalan ng Jesus. Salamat sa namin Domingo, katulong Domingo, subulan sa January 2026 ugan. Indeed, you are the God who always perform greater things, God, beyond our imagination and expectation, God. And we come to you, God, with expectation today, with humility, God. Salamat na nakay dako nga pagabaton sa mga kadiwala, Lord, sunta kami nagaday diya kanimo ang imong himaya na himong balik diya kanimo ng kanamo Ginoo bisan pa mabansan ni Mirasol o ni GC dito sa Maui. So God, we continue to pray that children of God will grow in accordance sa imong plano, God. Leaders will arise, O God. Family will be restored, O God. Even, God, dili lang ang minister sa stadium kung dili tanan ng mga minister na binaang kadala sa imong mga mensahe today, O God, sa nakadayang ng mga local churches. Lord, din sa Mindanao, even sa tibuok Pilipinas, O God, o outside the Philippines, O God, ang gidalas pagampo ang imong mensahe nga magpahinumdom sa imong katawan nga ikaw ang Dios nga ngayang alagaron simbahon o wala na ilain mga dili ang kalibutan mao'y magkontrola ka na mo kundi ang imong tawag mao'y mahimong laganap sa among matagusa ka kinabuhi ka. Ilaygong ka ba, Father? Bisan pa sa mga bus nga lagad kung magdala sa imong mensahe. Salamat sa Diyos sa Espiritu pinagi sa imong pulong Ginoo. Nga ikaw gayud may magpamuhat, O God. Not my will, O God, but your will be done. Ilaygong ka ba, Father? Ilaygong ka, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Once again, mayong buntag sa itong tanan, mayong mudto, mayong hapon. Happy birthday, Merry Christmas, and happy gift. Okay, so, sa ikatulong hugna sa Domingo ni Ining 2026, ang Diyos maayo ba sa itong kinabuhi? Maayo ba ang Diyos sa itong kinabuhi? English na God is good. Maayo ba ang Diyos sa atong kinabuhi? Sa tanang panahon, maayo ang Diyos sa atong kinabuhi. Okay. Mag-hisgot na karon may tungod sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, ug Abednego o ni Daniel nga diin in spite sa retaliation, in spite sa ilang defeat, in spite sa ilang hopelessness, struggle, trouble sa kinabuhi, but still God is on the move. God is doing greater things in the midst of their circumstances. In the midst of their trials, problem, God is always
good. Amen? Amen ba? Maghinay mo na, amen. Oh. Nakakawa na bang tanan? Amen. Okay. Dini, maghisguta, may tungod sa daghan nga mga importanteng kamaturan nga pwede na ito ma-reflect today. We believe that the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the past, the God of the present, and God of the future is still the same. He can do it again in our times. God is the God of wonders, signs, and miracles sa ato mga kinabuhi. We are about to celebrate our 9th year anniversary. But still, God is forming our hearts, leaders, family, nga naadribato ng Diyos. Amen? Okay. Resiliency towards God's direction. Resiliency towards God's direction. So, ang pasabutan ng resiliency is naa kay abilidad o kaisog kusog nga mo padayon taliwala sa resistance, taliwala sa persecution, taliwala sa problem, taliwala sa gitawag nga mga struggles sa kanila, but you are still able to stand in your ground. Nga mga atong lantawon sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego, kauban sa ilang team leader na si Daniel. Actually, ang Shadrach, Meshach, Abednego is a Babylonian names. Kaya naa sila gitawag nga Hebrew name. Si Shadrach, ang iyang ngalan is si Hananay. Meshach is si nabriha. Kunin na lang. Shadrach is Hananiah. Meshach is si Mishael. Abednego is Asaria. Nga diin makita na to nga sa ito nag-iisgutan sa Milibayang Domingo nga ang Ginoo nag-intend or intention sa ila for 70 years tuwa sila sa gitawag nga Babylonian. Nga community, government, lugar nga diin design sa Ginoo para sa ila aron makit-an ang tinuod nga color sa usa ka tawo. Daghang mga tao nga mo refute, mo against with the flow, so mao nang impa masakitan ka. But dini lantaw na to na tulo ka importanteng angayan nga buhaton so sa Kristiyano sa ato karon nga panahon. Number 1, nga mahimot ang resilience towards God's direction pinagi sa atong communion with God. Communion. Ikaduha, pinaagi sa atong commitment towards God's Word. Pinagi sa atong pagkomitar sa Ginoo, pinagi siyang pulong. Ikatulo, nga atong isgutan is ang atong connection towards God. Dili ta mahimong communion, mahita close ang relationship ngadto sa Ginoo kung wala tay commitment sa Ginoo, labaw sa tanan kung wala tay connection. Importante sa atong Kristiyano nga kinabuhi kabalo ta kinsa ta naka-connect. Asa ta naka-depende. Basig naka-depende ta sa atong kaugalingon nga katakos ug abilidad ingnon ta ka for the meantime lang na. Kay mabot panahon nga kapuyan ka. Naiba nga mga magtotoo, mga moingon, kinahanglan sa ta mohawid sa Ginoo. Ang uban mo di na ta mohawid sa Ginoo. Kay ang Dios may naghawid sa ato. Kay kung kita may mohawid sa Ginoo pag-abot sa panahon nga kapuyan ta, mabugatan ta, mamuhi ta. Ang problema,
Makabuhi ba ta kung ang Dios may muhawid nato? Ang Bible nagsulti nga no one can separate us. No one can snatch us out of His Father's hand. No one and none. Mana, dini nagtangna sa kabuntagon atong lantawon ang life nga mahatag na mahimuan na itong example sa diha nga naa sila sa taliwala sa kapilihan, kabulanan, yung pa pagkaulipon. Wala ni sila sa sitwasyon nga gawas nun sila. They were in slavery under sa government system ni King Nebuchadnezzar, the Babylonian king. Nga diin gidescribe na ni Dalig. Gidescribe sa Bible nga si Nebuchadnezzar is a cruel nga leader. Sa'y pasabot sa cruel, mangtas, walay kahadlok, walay kaluoy. But God allows them na mahimong adto sila sa Babylonia sa gitawag nga leader nga brutal, leader nga way kahadlok, leader nga way konsensya. Sa'y makapangutan na ta, anong gitugot man sa Ginoo? We should remember that God is a sovereign. Dili na to masabtan, dili na to ma-measure ang design sa Ginoo sa matang sitwasyon. Manangkanta daw, ano mang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, dapat ka klaro sa imo. Nga ang Dios ngay mong galagaran siya lang. Dili kay walagad lang ka panahon ka nindot sa iyo nung kinamoy panahon nga dili ka panahon nga kanang yung pa problematika usay dili na affected o dili na mahimong ganahan nga mga lagad. But dinhi atong lantaon. When we were commune akan mayunta close with our God, even we were in the place of kanang uncertain, able sila understand. Kaya ang kalibutan, karon nga panahon, wala na sa panagaingon, ang kalibutan nag-influence sa church. O ang church, hinay kayo ma-influence sa kalibutan. Kaya nakakaroon mga trending sa atong social media, sa atong kalibutan. Dali arag, mga labi ng mga batanon, dali radyo kayo. Dali ra kayo, musundo. Pero pag mag-iskot o spiritual things, bisan pag-post, di gani ka-share. Di gani ka-likes. Pero katong mga yan pa, joy moralism nga mga videos. Wala ko na ngayon nga against ko na, but what I'm talking is, we believers. Mas maayo nga itong i-share ang good news kaysa mga trending kayo nga mga millions ang views. Unya, content rin. Ito mangawat tag manok. Grabe, maka-like, maka-share pa siguro, maka-comment na yun. Pero magwali, mag-share sa Word of God. Di ka ka-share. I don't know. Naglantaw ko sa kanang ginapost ni Jude. Kasi di ko kakita umabot o kuhan na itag napulo di man na yung lantaw pero dili man uy ano dyan? Kino dili? May 6 dyan ganit ginawa wag niya po siguro maka like ato ning lantaw na ang ilang personal nga relationship with the Lord, even they were in the place of kanang cruelty, even in the place of kanang uncertainty, in the place of they were able to stand in their ground. They were able to retaliate sa ilang faith. Ning barog o ning
Yung pa, ning pamatuod sila, nga dili pwede maka-influensya ang unsa man nga gahom, influensya nining kalibutan na kung ang usa ka tawo gitawag na ang iyang communion with the Lord, ang iyang intimacy with the Lord, dili mahimo nga mausap. Okay, ato ning lantaw na dito ta sa chapter 1 sa book of Daniel, chapter 1. Chapter 1 atong sugdo na sa verse 1. Kay para makita ni nato nga di ba atong isgutan sa milabay Domingo nga intended gisulatan sila sa Ginoo, sa propeta sa Ginoo gisultian sila nga mangadto sila sa Babylonia for 70 years. After 70 years, i-rescue sila sa Ginoo. Luwason sila sa Ginoo, ibalik sila. But in the midst of their gitawag nga exile sa ilang pagkabilihan, naay gibuhat nga dagko nga butang ang Dios. Okay. Then aton lantaw. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Ano siya kasabot sa besiege? Ang word na besiege is kung ato ng lantaon sa Biblia, ning adto sa Nebuchadnezzar sa syudad o sa lugar sa Jerusalem aron gipamatay ang mga tao. Gipilde, gipangilog, gipanguha ang tanang kabtangan nila kung yung tanawon, bisan ang temple hilabtan. Ako, maglantaw ko ba na yung mga tao nga pag maabot ka ng simbahan, grabe, bisan pag naglakaw, pag makaabot simbahan, mahulong dyan. Kay, ang ban mo bawa, ang ban mumuros, kay, kabalo sila, ang lugar nga ilang giabtan o ilang nalagyan is para sa ila, balaan o importante. Di ba? Ay doon itong kakita pa mo hamtog karon. Manay mga tao nga pag makaabot yun na simbahan, muhunong dyan. Kaya mo, kanang gitawag mo initiate sa ilang respeto. Dili tungod sa building, kundi sa nag-represent anak. Pero nining panahon na ang Babylonian Empire, ang Babylonian soldiers, leaders, ning adto sa Jerusalem, gitaak, giapil pag gibungkag pa nila ang temple ug ang mga bulawan ug mga articles nga didto, gipanguhan nila. Oh, ang gigamit itong lapita, gipamatay, sa ato kasi ram termino gipanglungkag, gipangbungkag ang ilang mga kaptangan, gipanguha ang mga importante. Mauni ang gibuhat ni Nebuchadnezzar. Kay mo ni gisulti sa Ginoo nga maabot sila sa Babylonia. Dili nga nakasayon nga makabot sila, naa adyoy kamatay na ay panag hinilakay, pagbangutan, pagmagulanon. Nakaabot sila dito nga. O siguro sila kay balo, sineta mo katong mga gipamatay dito, wala to nila gipanglubong. Kay pag kag-besiege, pamatay ang mga tao ditong napita. Ang gipangbilin, naman po gipangbilin. Oh, ang gipangbilin mga gwapo, mga gwapuhon, mga maskulado. Oh. Pero the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hands. Kinsay nag-deliver, kinsay nag-allow nga ang hari sa Judah nga katawan sa Dios gipildi o gibihag sa hari sa Babylonia, led by King Nebuchadnezzar. So, netabo, along with his some of the articles from the temple of God, this he carried off to the temple of his God in Babylon and put it in the treasure house of his God. Kanang nagad na rin yung pitalay na
Kaya kasi mo lang tatparira na nga God sa Israel o God sa Babylonia. Dako siya nga kalainan. Ang mga articles, mga gamit dito sa simbahan, dito sa temple sa Israel, gipanguha. Unya, dala sa Babylonia. Una, ang tanang mga articles, gibutang dito sa temple sa ilang idol, sa ilang goddess. Makita na nato nga kung sino tabo. The people of Israel, nahimo silang weak, nahimo silang defeated, nahimo silang hopeless. Because of Nebuchadnezzar, ang pangutanan, kinsay nagsugo ni Nebuchadnezzar? Makapangutan na ka, kung imong tanong ba? Si Lord, asa rin? Verse 1. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Kinsa ang nag-deliver? Kinsay nagtugot? Kinsay nagpadala? Si Lord. Kung imong tanong, kinsay nagtugot na pamatyon ang katawan sa Israel? Si Lord. Ang kaulawan, kapilihan, kamatay, katalagman nga itabo sa katawan sa Israel, kinsay nag-initiate? Si Lord. Karon kung atong pangutana, kinsay nag-initiate sa atong sitwasyon, sa atong iyong kahigayunan nga nasadatan karon? Dili kita kulit na ay disenyo ang Dios nga na siya greater plan in the future. But we need to go through para ma-develop ang atong character, ang atong attitude. Kaya usahay, ang tao dili mahimong mutubok panahon nga yung comfort. Ang tao dili mahimong mulambo, mutubok kung naa siya sa sitwasyon nga sayon. Okay lang ang kinabuhi, kasi di panikamot ang tao. Pero naa sa kalisdanan, mangita og tanang pamaaki. Malina ba? Kaya kanang lantaw-lantaw lagi po ta ng yung pa mga insurance, tanang-tanaw ba? Observe ba? Wala ko nang promote, pero kung mga tanong mo, may istorya na. Ingat sila, kung opera na mo insurance, mingon nga gasto. Mahal kaayo, dako og gasto na kayo na. Mingon white kwarta, tinuod dili. Pero panahon nga hospital, panahon nga pagka-problema, makakita lagi kwarta. Ngano man na? Tungod kinaanas panginahanglanon. Pero while pwede pa unta nga mangandam para dili na magsigig pangayo ang mga atos mga barangay ay para mangayog solicitation nga pwede raman jud din ang pangandaman. Mo na nga kung atong makita diri napita balita, si Lord naghatag nila kahigayunan nga makaabot dito sa Babylonia dili sa sayon nga pangagi. Dili sayon. Pero mamutoy pamaagi nga gibuhat sa Ginoo, makaulawan sila. Pamatyon ang uban, pambihagon ang uban. Si Lord may nagamit ni Nebuchadnezzar tungod kay gusto sa Ginoo nga na siya buhaton in the future. Nga mahimo silang mo look back that God is on the move sa ilang kinabuhi, inspired sa ilang giagian nga sitwasyon. Manainon ta kay son, diha sa imong sitwasyon karon, imo bang gipamalandungan nga wala kang gibihaan sa Ginoo, giubanan ka sa Ginoo? Sa din nakaabot sila sa Babylonia, gipasabdan sila sa Ginoo? No, of course not. Wala sila gipasabdan sa Ginoo kay nga naman makit-an nimo ang gibuhat sa Ginoo dining gabita. Okay, padayon na to. Sa ilang communion, sa ilang intimacy with the Lord, bisa na sila sa sitwasyon nga dili God, but still God is good. Okay, dinig pa na. Saan nga verse? Verse 3 na. Verse 3. The king ordered. Okay
ang king nining napita si Nebuchadnezzar. Kaya napildi o gibihang naman si Jehoiakim under sa ruling authority nga si Nebuchadnezzar. So nag-order na si Nebuchadnezzar. Ang sige yung Lord, ordered as Pinas, chief of his court official, to bring into the king's service some of the Israelites from royal family and nobility. O sige, gisgutan nini, ang gipangpadala ditong napita ug ang gipangpili dili mga simple ug mga yanong nga mga tao. Ingong tagakanang imong giagian dili na simple tungod kay design as Ginoo. Ug dapat makakat-on ka nga bisan pa na ng imong giagian, ang imong close relationship sa imong Ginoo dapat dili putol o dili mahimong o kuan pa o cellphone pa dili mo decrease imbis kay mo 90% na ano nun sa 10% naglubat ning decrease dapat dili siya mo decrease. May kantas mga kantas yan, binabago niya tayo araw-araw, kada adlaw gina-renew, gina-restore sa Ginoo nga atong usog. Okay, gipangpili ang mga royal blood o mga noble, mga anak sa mga officials, mga yung pa, mga elite, mga yung pa, mga ilado ng mga tao, mga maayong tao kaning alagad, gipangpili sila sa hari. Kinsa si Aspenas maoy nagpili sa ila, nga maoy hipi sa yung pa court. Silang kurte gipangpili ni tungod kay nga naman kining gipangpili diri kapita dili ni mga jugoon. Gipangpili sa Ginoo ang naing mga abilidad. Kita ng tapad dun sa mga abilidad. Ha? Kasi kung may abilidad, nanoy, sige balibad. Sige baliban. Muna anak pa dyan uban ng dili kay abilidad biribad. Okay. Verse 3. Gi-order to bring into king's service. Gipangpadala sila dito sa Babylonia nagpili ang hari o mga tao. Ang intention is magpili o mahimong servant sa hari. In other words, kanang harianon nga mga alagad o sulubuhan. Pangunta na, mubo ba nga posisyon kung mahimo kang mag-alagad sa hari? Sino pangantaw? Mubo ba siya nga posisyon kung ang hari musalig sa imo? Sa itong pangantaw? Simple ba o yano ba ning nga trabaho? Ingon ta kay isuon, kung mag-isgo ta harianon nga pagpanerbisyo, dili ing anak ka simple tungod kay taas na og value. Valuable na dili lang na kanang magsubra-subra ka, kanang pay dili. Okay gipangpili sila para mo alagad. Ina nang imong tapad, gipili ka sa Ginoo aron mo alagad. Kuhita, gipili ka sa Ginoo aron ka mo alagad. Na kumusta man imong pag-alagad? Kumusta man? Tinuod ba kang alagad sa Ginoo? O gusto ra kang sabton ka? Kini mga tao, imbis kay mo alagad sa Ginoo, dili sila ang sabton, kundi sila yung sabot. Magitawag sila aron mo alagad. Dili kay sabton, kini ba? Okay na. Okay, ayan na to, kay maraglayan ng tinanawan. Introduction pa na. Okay. Verse 4. Dili makita na to ang gipangpili dili sa kanang yon dili simple, dili yano o dili lang yung pa sa among Pinoy majukmok. Dili lang yano o simple nga mga tao ang gipangpili ko dili
Verse 4. Young men without any physical defect. Mura ni og mga apply og sundalo o milita o kanang pulis. Kinahanglan. Masaman. Kompleto, walang labis, walang kulang. Sakto. Di na lang tayo define na. Dili pwede ka, depektado. Manang uban, pag apply na, try mo ko pang-apply police, katulad ko nag-apply police, gawa dyan yung taon dito kung sa Ginoo. Usa sa dapat i-comply ni mo, mga-apply ka is kanang neuro. Naman na sa inyo, ang neuro, appeal na. Importante ang kanang mupasal ka sa neuro. Kay diha sutaon kung buangon baka una kay impa na ay dako ang gamay na gamay delikado na kung delikado ang gamay mas delikado ang dako kaya nga naman nagaman mikil una naghawid kag iyong pa bakal nga mulupad mo patay jud so man ang kinahanglan nga masukod kung naba kay problema sa utok. Kay kung may problema sa utok, delikado. Kay basig magwala ka. Anong uban gikan sa pangubatan, paguli nila na dunay kanang refresal course nga di sila pwede kuan kay kurang na ay mahimong epekto sa panguna-una o pangutok. Okay. Ato nila na walay depekto pisikal. Kompleto. Dili ko lang. Okay. Napilain qualification. Nga mo serve ka, dipili ka, nahinig pa sa ilang qualification eh. Dili lang kay kompleto, physical, kung dili. Basa ko no. Basa ko sa isanod. Uy, asa naman mo? Masa physical without any physical defect. Sunod. Handsome. Uy, pwede yung mga pangit di ay. Kung serve ka, dapat dito ka magpapangit-pangit. Kumusta mga imong pagpakalaga sige, masig nagpangit-pangit na kanil ng tinta. Pangit. Pangitaon nun ba? Panahon na sting simba kayo, asa man sikuan? Man, may mga pangit. Kung na mga meeting, asa man sikuan? Ang mga pangit na pangitaunon. Showing aptitudes for every kind of learnings. Masay pasabot aptitude. Ang pasabot na ay abilidad ng kabalo mo kat-on. Kabalo mo upgrade. Na ay abilidad nga mo learn more. Kanang itong tao nga kanunay nang andoy og new learning dili kay may okay na rin. Na ay kinaiyahan nga gusto pang kat-on dili kay kontento na kinabuhi nga okay na ni, okay na. Kung si meta mo okay na. Dili. Okay. Physical. Dili lang kay physical nga kublito, guwapo og naay abilidad nga makakat-on. Well-informed. Kasi pasabot sa well-informed. Kasi pasabot na. By ka well-informed. Knowledgeable. Naalay nahibalaan. Dili kay tunuanan pa. Dili ni kini mga gipangpili, dili ni mga beginners, kung dili naanay experience bisan silang pagkabatanon. Naanay experience kung saan pag-serve pero tuluan sila sa pamaagi sa gitawag nga Babylonian nga system. Okay, lain pa. Quick to understand. Say it with me, quick to understand. Sa may binisayaan eh. Lain pang term ani, dili loading. Pasabot, dili balik-balikon. Istoryahan karon.
Pagkaugma, istoryahan. Pagkasunod na, balik-balik. Quick to understand. Dalit makasabot. Sa ato pang pinuman, dili jud yung mga jugoon. Hindi tapan. Dili mga jugo no. Makasabot juga. Dalit kang makasabot. Pikpik ka yung tapan, no hard feelings ha. Pagpangalagan sa Ginoo, dili kinang-fight jugo ay. Kinahanglan ka, bright. Bright ka ang mga lagad sa Ginoo. Kung sa inungdan, ingon ang Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. Meaning, kung mga lagad sa Ginoo, mahimo jud kang hindi jud ka magpabugo-bugo kung anak sa Ginoo. Why mga anak sa Ginoo nga jugoon? Mahimo lang kang jugo kung dili ka mo ila kung malagad sa Ginoo. Kaya mo nagingan sa Bible. Ang mga foolish, ang katong mga bubuon na game, may wala yung Diyos. Mora to yung mga juguon. Okay. Quick to understand and qualified to serve in the king's palace. Kung sa requirements na, physical, emotional, unang abilidad, una dali makakaton. Mao ni mga qualification kay kung qualified na sila, dili sila isalang diretso kun dili. Ang Bible lang sulti, they were trained for 3 years. 3 years. Dili nga nakasayon nga mo diretso na kanser. Naay particular nga eskwelahan nila. Dili nga kasi nga mugitso na dayon ka. Okay. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Okay, klaro na. Sa kuning yun, mga bright ni, mga dali makasabot, kay tudluan sila. Okay, din na atong makitaan. Unsa kay importante nga ang imong closeness, anong relationship, ang imong understanding towards your God must be clear. Dapat klaro. Dili kay way klaro. Ang imong relasyon, ang imong kalugtungan sa Ginoo dapat klaro kay nga naman. As I've said, in this world, niining kalibutan na, dali kayo muhatak ang influensya sa kalibutan. Diba? Kung sa man mga influensya sa kalibutan, ngayon mo nakitaan, ngayon mo kung gisundog-sundog. Kaya na, gisulti din ang nabita. Nga possible, pwede nga imo ning gi-practice sa ato karon nga panahon. Kaya sa ilang panahon mo, gibuhat sa kalibutan. Mo gibuhat ni Nabukadnesar, nagilid niya sa pinagi sa iyang sinaligan sa kumpi. Nga mao'y magtudlo sa gingon. He was to teach them the language. Sa ilang mga lingwahe. Okay. Sa may lingwahe sa kalibutan. Lingwahe sa kalibutan. Nga usay Kristohanon, mag-apil-apil sa lingwahe. Kanang mapandol, kanang makuratan, kanang mga simple na kayo, kung saan mga lingwahe sa kalibutan. Kung saan mga lingwahe sa kalibutan. Maingon na yun, Kakamo ko ni Sir sa example lang. Kanang nasa trabahoan. Unsa nga mga lingwahe kanunay nimong madungog nga imo pud nga di. Wag mo nasukuan ha. Example lang, sample. Ha? Unsa ba? Grabe water, grabe ka mo. Pagkabalaan na jud ni tayo. Pagka nalungyan. Unsa man sample? Lingwahe nga itudlo sa ila. Nga mga ilang Okay, sample. Buwangan ni mo, kataro eh.
Jesus. Lingwahe. Mira, ataya ni mo. O, di ba? Buhang na ni mo, uy. Pangunta na, lingwahe ba na sa mga anak sa Ginoo? Pero pangunta, kinsay nagtudlong anak? Tungod kay, ingon ang Bible, do not conform, do not be friend with unbelievers or this world. Kaya nga naman, ang word mo tudlo nimo sa ilang mga lingwahe. Mao na yung intention sa Babylonian nga ang ilang setup, ang ilang mga pinulungan, mao'y ilang i-litoks. May ganun ay i-sulti. Kani, sample lang. Kadungog mo, bisag ka mo, dili mo maglito ka na may mga silingan, mga kaila. Unya ka nang inyong mga manghod, inyong mga anak. Sige, kadungog sa ilang mga lingwahe. Unsa may masultis mga bata? Ha? CPN. Unsa may ilang masulti? Di ba? Kung hinungo ang katilingban, hinungo, unsa may tabos mga bata? Siyempre, kaya mga ilang na tulong. Kini, literature, mga pamagi sa pagsulat. Katong mga high school, mag-plins pa. Awa na may mga high school rin ang kot. Kanang siya na ba? Mga pamaagi sa katong kini, kinsa may hilig diri mga e-books. Katong mga novels. Ito magbasa-basa o kanang bisig ko na isugam sig. Asa na at din ang kuro. Amo lagang ikaw na pader. Di ba? Na may literature ang Bible, basahon nimo ang story sa book sa Bible. Pwede na. Pero ang gitulo sa Babylonian, ang ilang pamagi. Hey, kumusta yung sound? Kinsa man nag-influence ni mo ron? Imong Facebook? Imong TikTok? Wait, ka mong TikTok? Lami, dyan kayo yung mag-TikTok ay dali na kayo. Pero kanang mahimong makapanalangin. Kaya na may nag-TikTok nga, nag-share sa punong sa Ginoo. Facebook. Na pwede na ito gamiton na vehicle or kanang instrument na makashare ka sa punong sa Ginoo. Dili kay... Okay. Asa naman to? Lingwahe o mga literature sa kalibutan. Kumusta man igsoon? Ang atong pamagi sa atong mga nangadik. Mas may pamadik tas pulong sa Ginoo. Magbasa tas pulong sa Ginoo. Kaysa maadik ta ng mga e-book na kasi ka mga e-book, labi na katong mga love story. Basa ko ng sumunod ba? Uy, lumibri tiwason. Mahumad. Mabitin kung hindi mo tiwason. Muna nag-spend hindi o taas nga. Time. Kunya, bilang kayo mag-spend ka time, ang imong emosyon ba? Mura po kang nakakadito. Ang makarelate, katong mga tao nga nagbuhat, pero katong mga mga, ayaw na magsuway, kay matingahan mo, bisag na may buhatong magpilagit. Ako sa tuloy. Wala, naglabaw na natin. Magkalain ko, no? Mga story, mga fairy tales, sa ilang panahon, kuan, katong mga literature o mga lingwahe. Sa ato ka ng posible nga atong social media mo dominar. Masaas pa ang pagbasa sa pagsubaybay sa mga telesine kaysa pagbasa sa Bible. Diba? Taas pa ang panahon nga tilibabad ng
Ibang cellphone. Wala ko dili ko again sa mga kay cellphone, mas maayo. Pero gamito na to. Panahon nga, magbasa sa Bible, pero malagi na yung tendency ko, di man sa tagang, di man siguro para sa tanan, pero mani. Kung ang tendency mo, kung mabasa ka Bible sa imong cellphone, kung na mo pop up na message, i-click mo, awa, divert ng ibang, una-una sa chat o sa text, mawala ka. Mas maayo na yung kinipili mo ba? Okay, wag man siya mo-upload na message. Huwag mga notification. Pritso ra ka. Pero sa kanang, depende man na sa. Pero, kung ato naman ang taon practical, smayo. Manatay kita hard copy nga. May kaya panahon na mabot, ang imong cellphone maglubat. Di nakatanaw si mong Bible kaya naglubat na. Akin wag dyan ni lubat-lubat. Wag ni lubat-lubat, kinahanglan mo yung sugat. Okay? Klaro magha. So, gi-influence sila. Pero pangutana, ning sabay ka sila. Ato na nga, ilang pinulungan, ilang sinulatan, gituluan na sila. Ang ilang kagwapo, ang ilang pagka-preparado na, nga dali sila matuluan, dali sila ma-influensya, labi na mga bata karon. Dali na kayo mahatak sa social media. Kung nakuhaan mo instrument, kuhaan mo gadget, grabe mo lang mag-wild. Okay, atong padayon nun. Next verse. The king assigned him a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were entered into the king's service. 3 years ang duration ang ilang practices. Nganong may untong nganong 3 years man? Basic study ha, basic study. Study. Amo sa kahabit, ingon pa nila ha, amo sa kahabit, mahimo siyang habit o mahimo siyang practice nimo. Gikan sa usa ka adlaw ngadto sa 21 days. 21 days nga imong kanunay ginabuhat, mahimo na siyang habit. Ang 21 days matud pa nila nga lisod kay natanggalon usa ka buwan o ka bulan. Mudagan pa na og 3 months nga tanggalon kung dili na jud nimo ginabuhat. Meaning, kung mahimo lang system, programa sa imong kinabuhi, ang usa ka habit, mahimo na nimo nga lifestyle. Kini kung imong tanaw, 3 years ang training. Kada adlaw mao'y ilang ginabuhat. So meaning, nahimo ng sayo, nahimo ng pamilya, kung mao na ilang gina-practice. But, ang nakanindot, kung mubarog ka sa imong kadugtungan relasyon sa imong Ginoo, tungod kay kabalo ka mo retaliate, kabalo ka mo stand sa imong ground ingon nga lang sa Ginoo. Unsa dito mo? Verse 1, verse 6. Among those who are chosen were some from Judah, Daniel. Ang Babylonian name ni Daniel is Belteshazzar. Ang meaning sa Belteshazzar is Bel is my judge. Ang Bel, ngalan na sa Diyos sa Babylonia. Bel. Okay? Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. Okay? Ang ilang lingwahe, giusab. Klaro ha? Ang ilang lingwahe, alang sinulatan, lahi. Ang ilang kagwapo, palahion ilang pagkagwapo. Ang ilang ka-bright, gugangan pagka-bright. Okay, ingon dili ang Bible. The chief gave them new names to Daniel, Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Okay, klaro?
Unsa may importante sa name? What's the significance of name? Ha? Unsa may importante sa ngalan? Kaya importante sa ngalan. Di ba? Kung maobserbahan nato na yung mga ngalan nga tinumulo na ay meaning ang imong ngalan. Your name is your character and your character is your name. Na ay kahulugan ang ilang mga ngalan. Ato nilatan, ang name nga ilang nakuha gikan sa Babylonia is nag-speaks about the name, the representative deities of Babylonian gods. Ang ilang ngalan gialisdan og bag-o nga ngalan nga nagrepresent sa Dios o mga goddess sa Babylonia. Oh, laliman ka na. Names pa lang. Kaya nga naman importante ang names. Sa Bible, kung yung ang mga names sa mga Israelita, mga Hebrew, naa sila'y meaning nag-describe kung unsa ang gibuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi o kinsa ang Diyos sa ilang kinabuhi. Like for example, si Jacob. Unsa may meaning sa nga Jacob? Scammer. Sa ato ko parang scammer. Deceiver. Limpungan. Cheater. Oh? Pero giusap sa Lord ang iyang ngalan tungod kay pangit ang meaning. Gi-change into Israel. Meaning, nahimo na siya sa meaning sa Israel. Mao na gidangat na aling nahimo siyang Prince of God. Gikan sa pagkalimbungan, giusap ang iyang ngalan, alis na ng bagong ngalan, o ang iyang ngalan na kahulugan nga prinsipe siya sa Diyos. Your name has its own definition nga mo reflect sa atong karakteristik. Mao ni ang itabog, ilistan sila ngalan para ang ilang tinuod nga identity mawala. Kabalubong mo na disenyo sa yawa nga ang imong tinuod nga identity wala ko. Alisdan. But God is able to preserve you when your communion, ang imong intimacy with the Lord is very close. Kaya nga naman, you will be able to stand. Okay. So naanag, alisdan ang ilang unsa? Ngalan. Unsa pa ilang gi-offer? Dito ko nakita dito sa babaw, verse 5. Gihatagan sila og pagkaon o pag-inom. Ilimnon. Okay, unsa may significance sa pagkaon sa ila? Kabalo ba mo, kung inyong tanawon sa New Testament, the three greatest nga temptation na dapat imong obserbahan na pwede makawala sa katao? Tulog. Diba sa parang gitintal si Jesus unsa man? Unang temptation. Dagang mga tao tungod sa pagkaon makawala. Ingon si Satan, kung tinuod kang anak sa Diyos, kung kining bato, himo ang pagkaon. Pwede ba ito mahimo sa Ginoo, dili? Pwede mahimo, dili? Pwede, kay gamanan siya. Oh. Gi-offer sa yawa ang bato himong pan. Pagkaon. Dili ato malikot, dili na to i-define na dito nakita basta gusto mo na ako ipakita. Sa paano ni sanag may sa kabinigo, gi-offer sa ila ang usaman. Kingly nga food, kingly nga table. Okay, usay significant ana.
Ning balibad sila. Alam mo itong pagkaon, litson, kaayo, ang grabe nga, karne. Walay mga gulay. Nga naman, imong tanaw na, ato ni padayong sa ubos kayo, makita to, usay lang gibuhat. Gialis na nilang ngalan, pakano sila. Among those, okay, asa mo to, Brad? Okay. But Daniel, verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Ang Bible nagsulti, wala niya gihugawan ang iyang kaugalingon kauban isadak ni sa kabinigo. Wala nila gihugawan ilang lawas pinagi sa pagkaon sa mga hari-anon nga pagkaon o kilimnon. Nga naman, makahugo din pagkaon. Makahugo din ang litson. Makahugo din ang yung pa, humba. Kalami anak. Pero mo nung balibad na siya sa pagkaon. O sila sa pagkaon. Mauni ang tinuod na significant. Sa ilang pagkaon man before na ibutang dito sa lamesa ang ilang mga pagkaon, gahinan sa na dito ibutang silang altar nga ang ilang Diyos na si Bel. Ibutang sa ihalad sa ng ilang pagkaon dito sa ilang Diyos. O di kabalo nga si Sadak sa kabinigo si Daniel nga ang ilang practices itong napita dili sa pwede mangaon ang mga tao kung dili ihalad sa ilang Diyos ang pagkaon. So ang nahitabo yung sila nga dili may mukaon bisan ang ilimnon. O di sa mga kungko ilig mga kungko di ba na God of kanang drinking master, bubog na yun. No? Kung nga naman, mahimod ako ng uptake kung makainom. Grabe mga anak. Oh, based sa experience na yung mga tao nga, di man kabalo may English, pero makainom, grabe. English pa ka, bisa kasa pa inom. Pero di makainom, ay grabe, the silent is the night. Di ba? Ito yung nakasuway na. Di ka lumukanta, pero makainom, grabe, mga ilog ng microphone. Mami ang disposisal niyang napita. Nga, ingin si Daniel nga dili may mga ako na. Kaya nga kabalo sila, nga bisan din sa pagkaon, pwede makadaot sa itong lawas. Okay, sample. Ang pagkaon, maka-epekto ba sa itong lawas? Dili. Okay, Victor. Ang high blood, o sa inong blood? Kwarta. High blood lang sila, may kwarta. Pero, ang tinood, ma-high blood ang tao, pinagi sa kaon. Pinagi sa unsay imong gikaon, o epekto na sa imong. Sample. Ang UTI, kinsa hinungdan na? Ha? Dili, oy. Ang hinungdan na ikaw manong imong Oh. Pagkaon, ilimnon. Basta bawal ay mainom og kanang wine. Bawal dili. Minum na si Apostol Paul gani, si Apostol Paul ging na ni Timothy. Dili mayo sige ra kang inom og tubig. Pag inom pud og jutay, ha? Vino. Dili ko ana alcohol ha? Wine. Dili kanang synthetic nga alcohol nga may makadaot. Ang ban dahil matong gamay. Kaya ang iyang gamay sa kapitsil, di man sa mga hubog gamay para ito kasiya. Naiuban po, nga usa lang kabaso, mahubog na. Napay ba ng mga mesturya, lahi man ang palahubog o palainom. Ay ang palainom, bisag, sige nang inom, di ka po mahubog. Manay palainom. Ang palahubog, gamay lang, usa lang kabaso, hubog na, manay palahubog kuno. Bahala na po sa inyong definisyon niya. Basta ingon si Daniel Misa Kabinigo, dili niya anak kay makadaot na sa among healthy body, among sexy body.
Kaya nga naman, ang ilang pagkaon, maka-epekto sa ilang personal nga relasyon sa Ginoo tungod kay para sa ila balaan o sanctified ang ilang lawas. Di ba yun ang Bible sa Corinthians? Wala pong masayod nga inyong lawas. Templo sa Dios. O si bisan kinsa nga muguba sa templo sa Dios kung sa inyo ng Bible, silutan sa Dios ang muguba. Laliman ka na, sa pagkaon ng pwede dito mahimong. O na, matigala ka. Ang uban, mahadlok na mo pa-check up sa doktor. Kaya nga naman, pagpa-check up ka na, may ban, andil mo sa kasakit. Manak ka. Laliman ka. Manak ba din na lang dyan. Kaya mahadlok, may balan. Mas may ganyan may balan para matambalan. Mana, ang uban, mahadlok sa ospital ka na naghinga na, naging awa na. Wala pa suming ng doktor, wala atiman na. Ay, wala atiman na. Sa una pang tanang atiman na ni mo, na kung di na makayas mga doktor, ang doktor pa ipasuming lang. Pagkaon, makadaot. Sa temptation ni Jesus, usapod sa tentasyon is pagkaon. Pwede man magkaon pero limit lang. Pero problema, lain man ang limit ako. Kay usa ka bandihado mo ni limit ay na delikado na dili na diet. Ang resulta na 190 diet. Delikado. Okay. Sa pagkaon, royal food and wine. Wala sila mga on kay nga naman kabalo sila. Di ba? Kung sa gihisgutan kanang will inform, kabalo na. So, pag abot ito ng bitag, gagpiran. Kabalo na sila, sila gibuhat. Kasi natay kaila kanang parintira po na mo. Kanang kailangan natin ilito ba? Neto boys, nalagay mga kinanglaada may mong barangay official. Naam dyan mga invitation. Kung ka pa lumang yung mga parinte nga, lahitong iyang lahitong iyang pasilungan. Minsan, ayaw na mong sabat diha, kaya nakakaligot ka din. Ayaw na mong reklamo sa naniya atong katon. Kamano mas kamano ang iya kauban nga di jud do dapat ito siyang kaon. Pero may life choice. Siya ra mapulos tadi, kaon lang. Ayaw na mo saba niya. Abin pero sige lang. Okay. So sa pagkaon, and he asked the chief official for permission not to defile himself. Gigamit ang word not to defile. Ano na? Himself this way. Now, God had caused the official to show favor and compassion to them. Di ba? Siguro nag-ingon, in the midst of their struggle problem, God is always there to help. God is always there to help them. Okay. Naanay usa sa iyang meaning sa ngalan. Ang meaning sa ngalan nga Azaria is Yahweh or God is my help. Niining panahon na kung nato magkita, gitabangan sila sa Ginoo, gihikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa ilang mao'y nag-monitor, mao'y nag-manage sa ilang, hikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga kaluy-an mapaboran sila. Nga inay pakanon sila, dapat tugson man sila pakaon kay kundi sila kay pag-abot sa 3 years kong nangapayat ang sigar mata mga mahimong makasapaan ng opisyal, pwede pa siya kapat yun. Pero nitabo din yung napita, hinghanyo si Daniel, ipaboran sa Ginoo. Sa panahon nga na sila sa kalistanan, panahon nga gi-influence sila sa kalibutan, silang pagkaon, silang pag-inom, sa ilang lingwahe, silang pinulungan, sa ilang sinuluban, sa ilang kultura, gialis lang, gi-influence sila within 3 years. But before sila ning go through sa process, na ay gibuhat ang Ginoo verse 9. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Then, masaman, but the official told Daniel, I am afraid of my Lord the King, who was assigned your food. Kinsay nag-assign? Ang hari mismo. Food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men, your kids?
the king would then have my head because of you. Lalimang kana. Nahadlok ang official nga gi-assign ni Nebuchadnezzar kay kung makita masayran nga nangapayat na, nangapasmo ang iyang gipang trend nga mga bright, mga maskulado, mga gwapo, sama na po sa unang. Putlan sa liog. Sa iyo pa naman, uy, giputlang ulo. Dili ulo, uy, giputol. Liog. Putlan siya, og. Liog. Oh, pero, kung siya natabok, verse 10, verse 11. Ang verse 11 na ganyan. Daniel said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah, please taste your servant for 10 days. Gives us nothing but vegetable to eat and water to drink. Ang yun doon sila. Atagi lang may og napulok adlaw. Ang among pagkaon, wag lang. Wag man ta kay balon sa ning mga gulay, basta kay gulay. Gulay ang ilang pagkaon. Nanitabo 14 days. Gulay ug tubig lang. Walay karne, walay soft drinks, walay. So yung kanina to, no? Gulay gusto, mahal naman po, mura naman po ng karne. Pero ang benefits ay awas. Ano ka dalawang story short? After 10 days, nakitaan, napamatudan, tumuki ang Diyos, ilang piso nun? Sinita ba? Gay, grant siya. Naneta mo, mas gwapo pa sila, mas kinis ang kutis. Kinis porcelana. Skin porcelana. Porcelana. Grabe. Kaya nga naman, wala nila gitugutan nga ma-influensya nilang pagkaon na makadawat silang physical na appearance, labi na sa ilang kadugtungan silang Ginoo. Doon may apilang pagkaon sa atong kaluwasan diya sa Ginoo. Pero, mapikto sa atong physical. Pagkatapos story short, gigran. Nga naman, ang ilang communion, ilang close relationship sa Ginoo, wala nahimong natandog sa usang influensya sa kalibutan. Klaro? Kuhita ko na yung tapat. Kumusta mag-imong kinanan? Lain mo na kinanan sa urudong. Kumusta mag-imong kinakaon? Barato naman pastor ka ng chichirya, tag-piso naman na. Ang piso naman ng chichirya. Napabay tag-piso ron mo na. Wala na. Wala na yung tag-piso. Pero sa una nato yung medyo na si tabos, tag-siglita si tabos, tag-piso. Karon wala na. Barato na kayo. Pero malagi na. Basin o makadako sa atong lawas. Pinunil. So, din sa kukapungharon kay UTI ko. Diba? Ay di sa kumuhaan kay mo chat mo na. Mo yung, oy, nakoy soft drinks, magpalita. Naay mga chichirya, magpalita. Naay ka ng mangga nga with hipon nga with aslong o ipadala na dito kay para mahimong tambal. Ayun ang palitong kuan. Ana igsoon, usalang papagpainom do. Ang ilang communion sa Ginoo maoy nahimong palig-on nakapabaro nila. Mao silang nahimo silang resilient towards sa direction na gihatag sa Ginoo bisan naay influence sa kalibutan. Grabe ka powerful ang influence nining panahon na. Kay mismo ang in charge mahadlok ng supak salit kay nga naman kapalit putol ang liog. Pero mao na nakita na to.
when God demonstrates His power because of your connection, because of your gitawag na imong intimacy with the Lord, the world cannot dili dyan maka-influensya sa iyo. Sa imong pinulungan, dili dyan ka ma-influensyahan. Sa imong commitment, isugutan na sa sunod ng mga isgutanan, kaya di na maabot sa oras. Isgutan na to ang ilang commitment sa pag-serve sa Ginoo. Kay dili lang sa pagkaon, baron sila, dili lang sa ilang ilimnon, dili lang sa ilang sinuntan, dili lang sa ilang pinulungan, dili lang sa ilang, kundi sa ilang yung papag-alagad sa ilang Ginoo. Bisa na sila sa taliwala, na sila sa taliwala sa kalisdanan, taliwala sa problema, taliwala sa kapildihan, able sila mamistan. Tungkol kay ilang relasyon, wala mahimong na ang dapat inganaw tayo sa atong commitment matos Ginoo. Bisan pang sakit atong ulo, sakit atong ipon, dinis minurya, na memorya ba na diyang nakita, dapat dili na may makatandog sa atong pag-serve sa Ginoo. Na di ka pwede may nga, kuan ng God, imo na dayon na excuses. Ini, o imong tanan, pwede sila mo rely sa kanang iyang gi-offer sa kalibutan. Kaya pwede dyan sila nga, madakot kumusubak. But they were able to stand. When they were able to stand, kung sila tabo, God miraculously performed greater things sa ilang kinabuhi. Dako ang gibuhat sa silang kinabuhi. Adiin, na-amaze ang impact in charge. May slogan na to sa sunod ng mga panahon. Sa dihang able sila may stand, pag-abot sa chapter 3 ni Ana, mismo ang hari ni Sulti nga, walay laing Diyos nga angayang simbahon sa akong kingharian, kundi ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, ug Abednego. Kaya nga naman, at the very start, able silang maning stand sa ilang relasyon nga tos Ginoo. Relasyon nila sa Ginoo importante. Una, kumusta na imong tapad? Kumusta mag-imong relasyon sa Ginoo? Masigwa pa kay relasyon sa Ginoo. Pagpakig relasyon na sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo imong kinabuhi nga, Lord, ikaw na akong Ginoo. Ikaw na akong Ginoo kung luwas kong kinabuhi. Nagtuod ko nga imo kong luwason kung iluwas ko nimo. Okay? Amen ba mga igsoon? Kumusta man? Nanap tayo spirit of resiliency towards God's kanang direction sa atong pagpangalagad sa Ginoo. In this 2026. Sige? Nanindot ka? Aging pagtapos. Kantaw na to ang ban. Itong intro ko kanina. Still, Tagalog version. Kabalo ba ka? Magpahilig. Mananatili ka pa bang tapat sa Panginoon? In the midst of influence na ng kalibutan. Sinagang kayo, dali na tayo maka-influence ng kalibutan. Sa social media, atong traffic, rampant na kayo. Ang dilit maayo sa kabilimban na yung unang pagsintawan. Pero in the eyes of the Lord, never na siya mahimo nga okay. Sige? Dahil siya mong kitindugan. Susiha, ibang kasinasi. Nagapabilin pa ba ka? Diya sa Ginoo taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi. Kainon pa makaigsoon ito ang Diyos. Ito ang ikakanta, inon na
Diyos kinabuhi. Magpabilin ka niya sa buka sa grasya sa Diyos. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang nananatili kailan pa man. Pahingahan sa'yo kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Ginong Diyos, malamig kamanan, mahimo lang kaming magpabilin. Mubarog, pinagi sa imong gugma, sa imong grasya. Nga among pakigsuon, pakigsandorot, nga mahimo ming lig-on diya sa imong presensya, Ginoo. Despite sa unsa man nga among pag-aagian sa kinabuhi, financial, fiscal, spiritual, mga struggles kinabuhi, we believe nga dili mo kami biyaan ni talikdan, kundi mahimo ming imong tabangan tungod kay ikaw ang Dios nga among magtatabang, ikaw ang Dios nga among gisaligan, Ginoo. Kusang Ginoo, salamat nga kini nga minsay magpainumdum sa imong katawhan. Nga unsa man nga influensya sa kalibutan niining 2026 nga among paglakto na among journeyhon, Ginoo, nasad ni nga dili mo kami biyaan ni pasagdanugan. Lord, salamat ikaw magpahinumdum sa imong katawhan. Dalaygon ka, imong tanang dungog himaya ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus.